So, kagabi nga, nakaisip kami ni Jowa na maglinis. Nag-start kami maglinis is 9 to 11. Hanggang 11:30 pa naglinis kami. As in, bihirang-bihira talaga sa amin dalawa yung joint kami maglinis. Kasi every time na, syempre, pag out ko sa work, wala ako mag-start maglinis ng paunti-unti. Kasi alam mo, nakakapagod talaga yung maghapon ka sa trabaho, tapos pag uwi mo sa bahay, maglilinis ka pa. Aminin yung mga nanay, nakakapagod yun, di ba? So, sabi ko kay Jowa, tara linis tayo. Kasi para bagang hindi mapaigi ako pag yung bahay ay super dumi, tas matutulog. Parang hindi ako masyadong mapaigi ng ganun. So, mas prepared ko talaga yung bahay na malinis bago ako matulog. Tapos, kahit pagod ako, basta malinis yung bahay, mas okay sa akin yun. So, ako yung tao na hindi pala-aral. Hindi ako pala-aral, hindi ako masyadong palabasa. Basta gusto ko, malinis ang bahay. Tapos, kinabukasan, nag-iisip na agad ako niya ng racket ko, kung ano bang racket ko. So, bago ko magawa ng paninda ko for tomorrow is si Jowa. Tinulungan ako maglinis. At tingnan nyo naman ang aking Jowa habang naglilinis. O, diba ga? Bigay na bigay. Natuwa lang akong videoan siya habang siya naglilinis. Kaya aba, nakay naman ang paglilinis mo may kasama pang kembot. O, diba ga? Sabi ko ay first time ito na kami maglinis ulit together. At so ito na rin yung parang banding naming dalawa kasi lagi naman kami hindi magkasama. Siyempre pag on board siya, lagi siyang malayo. Tas ako lagi yung naglilinis dito sa bahay. So talagang masasabi ko na sa umaga hanggang alas 5 ay tayo ay office girl. Tapos paggabi ay tayo yaya bells. Hanggang kinabukasan ng umaga. Tapos bago pa pumasok, syempre magpapakain muna ako ng pig bago ako pumasok sa work. As in minsan pag kinukwenta ko yung routine ko, iniisa-isa ko araw-araw, parang paulit-ulit lang. Kaya minsan naghahanap talaga ako ng sambaga magandang gumala, para relax din pag may time. Kasi ay nakakapagod talaga, char, drama honey. So, naalala ko lang nung nasa hospital kami ni Jowa, sabi ko, yung mga akala natin na mga negative na nangyayari sa buhay natin, yun pala yung nagiging bonding moment namin dalawa ni Jowa. Isipin mo, ma-share ko lang nitong October. Nitong October na dumaan is napakadaming nangyari ngayong October. Yung namatay yung bianan ko, tapos ay grabe yung paghihirap na dinanas niya nung siya may sakit. Na talagang nakita ko kay Jowa na talagang siya gusto niyang umiyak, gusto niyang tulungan yung tatay niya sa kanyang sitwasyon. Pero yun nga, wala siyang magawa dahil sinusunod pa rin nila kung ano yung gusto ng kanilang tatay. So kahit may gusto siya na dalhin sa ganung hospital ay yung tatay naman ng may ayaw. Parang ayaw niya na talaga na magpa-opera nung una. Hanggang sa late na nung na-realize niya na gusto niya na magpa-opera. So sabi ko ay all things together for good talaga. So sabi nga, maigi nga daw at narito si Jowa. Nung nagkasakit yung tatay niya, in the same time, nandito siya. Nung namatay yung tatay niya, kasi siguro sabi niya kung nakasakay daw siya, siguro siya magre-request na siya makababa na para lang makapaglibing sa tatay niya. Pero yun nga, alam nyo ba na hardest part pa rin yung isang yun? Kasi the moment nang inililibing yung tatay niya, yun yung time ng pagme-medical niya na siya ay for operation. So sabi nga namin, pag naman yun ay nirescue namin, ay makakapagbayad naman siya ng malaking halaga. So hindi naman namin afford at yun naman ay libre ng kanilang company. So, sabi ko, ay, ang dami talaga nangyari ngayong month of October. At ito yung pinakang bonding moment namin, yung paglilinis together. Tapos pagkatapos namin maglinis ng bahay, habang kami nagpapahinga, tamang kwentuhan lang. Tapos sabi namin, na-realize namin nung nasa Amosop kami, sabi namin, tingnan mo, kung hindi ka pa na-operahan, hindi tayo makapag-banding ng ganito. Yung makapag-usap tayo ng masinsinan, mga ganun bang bagay. Kasi laging madalian ng oras, yung parang laging short time, lagi ang oras para sa amin sa isa't isa. Minsan nga nagigilty talaga ako dahil pati kay Sharpay wala na rin akong oras. Sabi ko, nakakalungkot na si Sharpay ay lumalaki na ako ay hindi niya kasama.
To the point na okay lang sa kanya maghapon na wala ako. Hindi niya ako hinahanap. Pero pag yung lola at saka yung daddy ang nawala, hinahanap niya. Na minsan masakit para sa akin, pero siguro dahil lang din na hindi niya man ako lagi nakakasama. At yun nga, sanay na siyang wala ako. Alam niya na yung daily routine ko na pag naligo ako sa umaga, punta na ako sa work. Kaya sabi ko ay malungkot yung ganong situation. Pero kailangan kasi, syempre to earn para din kay Sharpay. So, nagpipray ako. Sana po ay pag-pray nyo rin ako na magkaroon pa ako ng isa pang anak, which is lalaki naman. At sabi nga ito, pag hindi ibibigay ni Lord, ay hindi ipagkakaloob sa atin. So, hilingin natin kay Lord, sabi nga ay ating hilingin at ibibigay niya. If will niya para sa atin yun, ibibigay niya yun. So, yun, napa-istorya na ako sa inyo, char. So, yan yung time na nakaisip kami at sinipag maglinis. To the point na tamang kwentuhan nga after maglinis. At si jowa kasi niyan ay paluwas kinabukasan. Kaya sabi ko maglinis naman tayo. Napakadumi ng bahay natin. Parang hindi ako mapaigi ng madumi. Kaya partida kami. Siya sa kusina, ako sa sala. Tapos sabi ko kahit bukas na yung 2 kwarto para lang masiyahan ang aking pakiramdam. Kasi hindi ko alam kung ako lang yung gano'n ng pakiramdam. Hindi ako mapaigi. Hindi ako masyadong makatulog pag madumi yung bahay. Gusto ko malinis bago ako matulog. Gusto ko, hindi naman yung gano'n ka-organize, pero gusto ko okay, ayos yung malinis yung bahay. At as you can see, wala kaming Yaya Bells. Talagang ako lang lahat ang nagtatrabaho dito sa bahay. So, kinakaya. Walang pampasweldo sa Yaya Bells, char. Kaya ako lang. Minsan yung paggagawa ng unan, may umorder sa akin ng 15 pieces. Hindi ko na siya nagagawa, guys, as in. Sa sobrang pagod ko na siguro. Minsan tinatanggihan ko na lang sila. Pag may time ako na gumawa, saka ko lang isinisingit. At doon ko lang siya nagagawa. Kagaya nung may umorder sa akin ng unan, na parang 15 pieces daw, kailangan niya daw sa ganung panahon, kumbaga man may deadline, ay hindi ko naman siya agad magagawa. So, kinancel ko na lang yung order. So, sabi ko, kung ako pala ay full-time dito sa bahay at may order sa akin, ganun magagawa ko. Tapos yung mga sideline ko na mga pagtitinda-tinda, siguro yun yung magagawa kong racket kung ako ay walang trabaho. Pero dahil may trabaho tayo at ginagawa lang natin sideline yung mga ganyang mga pagtitinda-tinda ay so, syempre, priority pa rin natin yung trabaho natin. Siguro pag re-retired ko, saka ka makakapag-deliver. Alam nyo ba na, ang dami din nagpapadeliver sa akin ng pepino juice at saka kung saan-saang lugar, barangay. Hindi rin ako makapag-deliver kasi nga may trabaho ako. Sabi ko, ay ano ba yan? Pasensya na po. Nadideliveran ko lang yung on the way. Yung papasok ako sa maga 7 o'clock a.m. Tapos, pag out ko ng, bago mag 8 a.m., sabi ko, dapat yung mga dideliveran ko on the way para hindi ako malate. Kaya yung mga nagpapadeliver sa akin na hindi siya on the way, kumbaga man ay yung isa sa bayan, yung iba sa Ingas, yung iba sa Bubuin, kumbaga man ay hindi siya malapit dun sa papasukan kong trabaho. So, hindi ko na sila nadideliveran. Ang nangyayari ay kung kailan na lang ako available, so yun lang. Kung gusto pa nilang umorder, nabibigyan ko sila, pero may times na syempre yung cravings nila, hindi na nila cravings nung kinabukasan at saka sa isang araw yung pag-inom ng juice, di ba? So, parang tayo din, pag cravings mo ngayon, edi gusto mo ngayon mapadeliver. So, yun lang yung advantage at disadvantage ng isang nagtatrabaho. Hindi mo siya pwedeng pagsabayin ng ikaw din lang lahat yung gumagawa yung racket na gusto mong gawin, pero hindi mo siya magawa ng sabay-sabay. So, yun lang. Dapat meron kang stall or tauhan para ano. Pero, syempre, iniisip pa rin natin yung babayaran natin sa tauhan and everything. Hay, nako, sabi ko, nakakapagod talaga, pero kailangan malinis ang bahay. Ganon ang mindset ko. Gusto ko laging malinis ang bahay, organize and everything para masaya. Sabi ko ay happy house, happy wife, char. At si jowa naman, alam mo ba yung mga asawa kong yan, bihira yung maglinis. Bihirang-bihira yung maglinis. Pero pag naman naglinis yan, mas malinis pa siya sa akin maglinis. Kaya super admire ko yan. Si jowa naman ay hindi tamad. Yan ay masipag magluto. Ako ang tamad magluto. Sabi ko, paglinisin mo na ako ng bahay, pero wag mo akong paglutuin kasi tamad talaga ako sa kusina. Pero pag gutom na ako at wala talaga magluluto, wala siya,
Doon lang ako nakakapagluto. Pero pag nandyan siya, siya ang nagluluto. Partida kami. After niya magluto, syempre, ang daming kalat. Ako maglilinis sa mga pinaglutuan and everything. Partida talaga kami. So, yun. Super lucky ko sa aking asawa dahil mabait, masipag, at super understanding. At syempre, sabi nga nila, swerte din naman siya sa akin. O, di ba? Sinong kukontra dyan? So, yun lang. Napahaba na yata ako. Just wanna share to you. Babushki. Thanks for watching.